Hello mga kapatid, pasensya na po. Dahil may ano nangyari sa ating wait muna mga kapatid ha. So, sa araw na ito, ang komentaryuhan natin, itong actual video, hindi ko alam kung sa Mindanao ba ito o saang lugar ba ito na meron silang nakita sa udtong tutok, no? So pag-usapan natin dahil yung mga bata may nakita na mga anghel sakay ng kabayo at may cross daw. So pag-usapan natin ito sa ngayon. So si RVG nanood sa atin, si Lynn Romero, si Bose Yang Bors nanood sa atin, si Asterio Santiago nanood sa atin. So pag-usapan natin ito sa araw na ito. Parang sa Mindanao po ito, hindi ko alam kung saan ito. Dahil ang nag-upload sa video ay taga Zamboanga. Tingnan ko muna. Wait muna. Na-upload po ito ni Ivy Palili Vigo Lasconia. Taga saan ba ito? Sa Ubay National High School. Ubay National High School? Labason, Zamboanga del Norte. Wala sa tingog nila, oy. Sa mga nasuko na ako kay lupag ako video. Wala sa tingog nila, oy. So itong mga bata, kita ninyo, meron talaga silang nakita sa taas. Hindi lang isa, kundi marami na mga halos sila lahat may nakikita. Ito yung post ni Ivy Balili Lasconia. So ito din, no? So kindly comment kung saan po ba ito nangyari mga kapatid, no? So sa ibabaw ng so sila lahat nakakita. Sila lahat nakakita mga kapatid. Yung mga batang ito. So may tinuturo sila. May tinuturo sila. Pero yung mga malalaki, yung mga adult, hindi po sila nakakita. So ipakita ko yung video nila ha. Yung video nila. Bira-bira ang buhok, ikulat na. Nasa man ron? Asa ka ay? Patingalan ay nagkataoy. Uy, asa may ana? Uy, nasa man sila, uy. Uy, ito. In Jesus' name. Namin nakita. Uy, wala nakita, uy. Asa man? Asa? Aman. Kanang ga? Wala na siya, mama. Sa gamay, sa kulor. Asa ba na, uy? Asa ka na? Asa man si Porma? Sir, uy. Gabon? Uy. Asa ba, uy? Wala yung isa yung mata, wala kita-kita. Uy, nasan ni? Uy, ang mga bata, di ka kita man. Ang mga takbo, mga isa wala ka kita. Ang mga bata, maninggit sa mga kita. Kaya mo tani mga bata ka, uy, wala kaya nagano. Ano nang sila, uy? Uy, nang sila, uy.
No, mga manunod gid sila, kakita gid sila. Ang mga maestra kadili gid kakita. Asan? Kasi kila paglapad. Ah, dapat sa color. Asa man dapat banda? Uy, asa man nila? Uy, naadaw diha panganod. Nung sa manuning nakawan, di kami kitang madagko. Mga bata ang may nakakita. Asa pa ba na? Uy! Hello, grabe mga bata. Hello. Kawawa, oh. Magkakita din daw sila, uy. Saan ang banda? Ay, Cruz. Asa ba'y Cruz? Asa ba'y Cruz, oy? Jesus name, may mga bataan ni, oy. Uy, sa FMC, bilang nga di pagdabang nito. Mga bata, rin yung nakitaan nila. Oh, mga maestra din, rin kita. Uy, asa nang gid, oy, ginuog ko. Kaya tawag mga bata, oy, sa kanya pakitun. Ba't ulit baligo ay nila, oy? Mga bata, gagawin ko. Uy, asa may anghel, ada, oy, makikita ka, oy. Kabayo, lagi daw, nagkanog. May anghel, sa ba, oy? Unsa may dagway? Ay, nabi na nagpati kay panganon? Asa may pako, oy, no? Unsa may mga bata, dali, oy. Wala, gabi ni mo bataan ni. Wala, gabi sila, oh. Naayagin ako, ay. Sa dali ko kita. Oh, yun sa mga taan mo. Wala ganito kita. Ano, kaunsa na sila, oh. Wala, mga bata, nakakita dyan ng mga bata, oy. Wala, oy, ginawa ko. Oh, ang mga bata, aman ron. Asa man napitaan na, oy. Tama ka na. Asa man napabor kaning ko sa... Wala na po daw, oy. Wala nakakitaaman mo, nga. Di ba may nagkikita? Ang sarap talaga sa feeling pag nakabibigyan ka sa buhay, no? So, yun mga kapatid, no? Bibigyan natin ng mga analysis. At nag-communicate din tayo sa kasamahan. Mga kapatid. Dahil yun po yung nakita ninyo. At mga 5 minutes yung pinakita ko sa inyo, ha? Para marinig ninyo. So, marami po ang parang sa labason po ito. Ubay National High School sa Tampilasan Campus. So, parang sa labason. Yung naglabason sa Buanga del Sur. So, ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ito. So, wala tayong ma-interview na mga bata, pero makita natin sa video kung totoong supernatural po ang nakita ng mga bata. Nakita natin na walang act of reverence. No? At yan din ang sinabi ni Father Cabading na nag-communicate kami ngayon. So, kailangan po yung magpakita yung Mahal na Birhen sa Fatima, yung mga bata automatically po lumuhod. Di ba? Pakita natin yung picture ni sa Our Lady of Fatima, di ba? Di ba lumuhod sila sa harap ni Mama Mary, di ba? Ito po. Kita nyo. Ito po. May example sa image. So, kung supernatural po yun, isa sa mga palatandaan kapag merong supernatural na revelation, mga kapatid. And then, wala naman pong naposes. No? Wala naman ding naposes. No? Dahil wala namang nagkisi-kisi. Totoo yan, kapatid, na Mary Rose Sabino. So,
nandun po yung excitement sa pagkakita nila, parang entertainment. So dito mga kapatid, kapag mag-reveal po yung supernatural being, ito po, no, merong act of reverence. No? So katulad sa Fatima, pero dito po, nakita nyo naman sa video na yung mga bata, wala pong act of reverence, hindi po lumuhod. So isa yan sa mga i-discern natin. So yung mga approved apparition, meron talagang act of reverence. Example, sa Lourdes. So yun po sa Fatima, ha? Sa Our Lady of Lourdes, yung image ni with Saint Bernadette. So, makikita mo rin na lumuhod yung lumuhod si Saint Bernadette. May act of reverence, di ba? So, yan po ang isa sa mga basihan natin. Para sa akin, walang act of reverence, mag-doubt tayo. Mag-doubt po tayo. Okay? So, totoo ba yung mga anghel? Totoo ba yung may cross? Possibly totoo. Pero divine revelation po yon. Kita ninyo, instead yung mga bata ay, kung merong act of reverence yun, hindi yun basta-basta. So, kita ninyo sa Our Lady of Lourdes, may act of reverence siya. Yan din ang sabi ni Father Cabading. So, nag-communicate tayo kay Father Cabading. So, ang nakita natin, wala pong act of reverence. So, kalimitan yung mga apparition sa Mahal na Birhen o apparition sa mga sa Panginoon, meron talaga yung act of reverence. Pero absent po dito. No, ang nakita natin, puro nag-uusap sila. No? So, sabi sa mga kasamahan natin sa patch, they have same observation. Walang act of reverence silang nakita. Puro chatter lang. So, yan po yung sabi ni Father Cabading. And then, meron pa lang silang, merong government building na nag-contact sa kanila na meron din silang nakitang anghel na picturean pa. Ito po yung image. No, ito po, no? Sabi niya, so yung nakakita, pero para ding multo, no? Parang white lady. So, napicturean po ito sa isa sa government na building. No? So, kung i-connect natin ang that similarities of this being appearing as an angel of light, therefore we would be wise to be skeptical, sabi ni Father Cabading, no, about whether the children's experience is truly divine, that is, whether it is an angel. In the case of the children's vision, some may be tempted to interpret. Di ba? I-connect nila sa Acts, yung Apocalypse, no? Na some may be, this is the end of the world. Some may be tempted to interpret it as the rider of the white horse. Yan po yung isa sa mga nakita natin in the book of Apocalypse. However, even for the sake of discussion, this was not the children saw. Hindi po ito ang nangyayari sa mga bata at hindi din ito ang nakikita nila. So remember that there were two visions of a rider of a white horse. Dalawa po yung vision sa white horse in the book of Apocalypse. In the book of Revelation, Apocalypse of St. John, white horse riders appear twice. Itong white horse appeared twice. The first is the deceptive conqueror. Ito po, kung magpakita po itong kabayo na puti at merong sakay na puti din. So it is interpreted as Antichrist with a bow.
So, meron siyang parang sikulapo. With a bow. The second is a triumphant divine figure called faithful and true Jesus Christ, accompanied by heavenly armies. So sa pangalawan na white horse, si Kristo na po. Hindi na po yung deceptive Antichrist. The original text of the Apocalypse features two distinct white horse riders, depending on which chapter you are referring to. Revelation chapter 6 verse 2, the first rider, the deceptive conqueror, as a lamp opens the first seven seals, seeing giant witnesses, the first of the four horsemen, the rider with a victor's crown, Stephanos, and armed with a bow. He rides out conquering and to conquer. Ito yung symbolism sa Revelation chapter 6 verse 2. Rather than a divine being, many biblical scholars interpret this rider as the Antichrist. Itong Antichrist pala is a false political military leader. So, possibly politiko pala ito. Whose peaceful rise, mass deceit, and world-dominating power, maging makapangyarihan siya sa buong mundo. Hindi kaya ito si Trump, hindi kaya ito si ibang mga presidente. No, possibly. Symbolism. Ito yung first rider na siya yung solusyon sa buong mundo. Rather than a divine being, hindi po ito divine being, itong rider. In the first rider in Revelation chapter 6 verse 2. The second rider sa white horse, siya na po si Kristo na po ito. Later in the text, St. John sees heaven open and the definitive rider of the white horse appear. So mga kapatid, alam niyo ba saan ito? Ito nangyari? Pwede niyo i-comment po sa ating live. Later in the text, St. John sees heaven open and the definitive rider of the white horse appears, the rider called faithful and true. He is the Word of God, Jesus Christ. He returns to judge and make war in complete righteousness. Appearance, his eyes are like blazing fire, his head is adorned with many diadems, royal crowns. He wears a robe deep in blood, and a sharp sword come from his mouth to strike down the nations. His title, King of Kings and Lord of Lords, is written on his robe and thigh. The followers following him are the armies of heaven, saints and angels, also riding on white horses and dressed in pure white linen. In either case, I doubt this is what the children reported seeing. Hindi po magagamit natin yung Revelation, mga kapatid. Dahil kapag si Kristo na po yun, at ito na po yung huling mga araw, makikita yun sa buong mundo, hindi lang makikita sa mga bata. At narinig nyo, hindi po ito Ubay Elementary School, Ubay Labason, Zamboanga. Sa Ubay Labason, Zamboanga del Sur para. Sa Ubay Labason, Zamboanga del Sur. Salamat Love Eco sa information. So patuloy tayo mga kapatid, hindi po magagamit yung Revelation yung white horse riding in white horse, hindi po yan magagamit dahil si Kristo kapag madalawang rider in white horse, mga kapatid. Ang una is the false political leader na mag-lead sa buong mundo. Sino po kaya yan? Yan po yung Antichrist. At yun din yung mga emperor sa unang panahon. Pagdalawa ay si Kristo na talaga. Kasama yung mga santo niya, kasama yung mga anghel niya. So dito, makikita po ito sa buong mundo. Sa apparition po na yan,
ay hindi po nakikita sa mga hindi po nakikita sa mga hindi po nakikita sa mga malaki, di ba? Sa mga guro, hindi nila nakita. Binakog sa ubay buhol fader, si Eva Bugyar. Akala ko din. No? So ngayon, patuloy tayo. Dito po, kadagdagang discernment po. No? In the great miracle of Fatima, the miracle of Shutuwan in Egypt, where many witnessed the event. The people were immediately led to reverential awe. So, tingnan natin kung may picture ba dito. So, merong, reverential awe. Pero, hindi po ito nakita sa sinabi ko kanina, di ba? Hindi natin ito nakita sa kanila. Yung reverential yung pagluhod, mga kapatid. Pero may apparition dun sa Egypt, so sila lahat, no? Sa Shaton apparition in Shaton, Egypt, were witnessed by millions, including Christian and Muslims. So, ito po. So, nung nag-appear po ito, mga kapatid, may, great silence. Ubay National High School, Labason, Zamboanga del Norte. Salamat, kapatid. Ito po. Grabe yung, sabi ni Father, may, so dito, thousands reported witnessing miraculous healings and spiritual transformation despite initial attempt to explain the sightings as mere reflecting or light phenomena. No natural explanation could account for the consistent, widespread nature of events. The Egyptian government investigated the events, even cutting off electricity to rule out artificial lights. But the operation continued kahit pinatay pa yung mga ilaw, mga kapatid. At silang lahat ay may reverential lumuhod talaga sila. No, many witnessed the event. The people were immediately led to reverential awe. So lumuhod sila lahat. At yan po ang wala dito sa video, mga kapatid. No? Asa kakaron, Father, dito sa Bohol, si Palaboy. No? So this raises a question. So sabi ni Father Winston Kabading, interviewed the child who first saw the event and asked them to describe exactly what they saw and felt. It's importante po yun. Ano yung nakita ninyo at ano yung emotion ninyo na felt ninyo. Let someone draw it as described. Yan po ang isa sa mga guide question natin. Interviewin natin yung mga bata. Second, interview a few other children on the periphery and ask them to describe what they saw and felt. Have some draw what was seen. So determine consistency in description. Angel and horse with a cross is very generic description. So ito yung evaluation ni Father Kabading, mga kapatid, na pinapasa sa atin. Madali itong mag-reply si Father Kabading. Now, here is an evaluation of Fatima apparition from perspective of mystical theology. So, papasok na dito yung mystical theology. Kapag wala po tanggad sa mystical theology, mangyayari sa atin, mystic na. Mystic na tayo. No? So, ito po, according to official Catholic theology, the apparitions of Our Lady of Fatima are classified primarily as an imaginative vision. So, imaginative vision po yun dahil sila lang makakita. Yung mga tao nandun, hindi sila makakita. So, nitatawag po itong imaginative vision or interior perception.
that also contain elements of an intellectual vision. So itong imaginative vision, meron ding kasamang intellectual vision, no? That deepens their spiritual reality or their faith or disposition. This distinction was famously detailed by Cardinal Joseph Ratzinger. Okay, ang ganda. Sabi ni Pope Benedict XVI, ito po si Cardinal Joseph Ratzinger, siya po si Pope Benedict XVI. In this theological commentary on the Message of Fatima published by the Vatican in the year 2000, the categorization, ito yung categorization sa apparition sa Our Lady of Fatima, mga kapatid. Imaginative vision. So, posible din yung nakita sa mga bata, imaginative vision din yon. Pero divine ba yon? So, merong problematic po yun kung divine po yun. Bakit walang reverential awe? Walang act of reverence. Nakita natin, puro sila nagsigawan. May excitement, no? Walang act of reverence. In Catholic mystical theology and imaginative vision, vision imaginativa, does not mean made up or fictitious. Hindi po ito gawa-gawa. Instead, it means a vision in which the divine message is perceived by the interior senses, the imagination and memory rather than through normal physical sight. Hindi po ito physical sight. So, ang mga bata po, yung nakita nila, hindi po yung nakita nila sa physical sight nila, but sa kanilang imaginative vision. Ano ba itong imaginative vision? Sa imaginative vision na ito, sabi ni Pope Benedict XVI, hindi po ito invento. It means a vision, itong vision na ito, in which the divine message, doon niya ibibigay yung divine message ng Diyos, is perceived in the interior senses. Yung imagination natin, interior yun eh. Doon niya bigay sa interior senses natin. Ano yung interior senses natin? Sa ating imagination and ating memory. Interior po yun, interior senses. Hindi po external senses. Hindi po physical senses, physical sight. Okay? So, sana po ay naintindihan niyo yung mga lingwahe. Very theological po. So, yan po ang sabi ni Pope Benedict, Benedict XVI. Salamat, Father Winston. The Church categorizes Fatima this way for several key reasons. Interior, not exterior perception. So, malinaw na malinaw, hindi po exterior perception. The seers, yung mga bata, did not see the Virgin Mary with their physical eyes. As one sees a tree or a horse, the light and images were projected directly into their souls. Itong imagination natin at yung faculty natin, yung intellectual faculty natin, nandun po yung imagination and memory. Dun niya binigay, dun niya tinansmit, no? Hindi sa pamagitan ng physical eyes nila. Translating a divine message into a form their young human minds could process. So dito mga kapatid, makikita natin na binigay yung mensahe ng Diyos not by their physical sight but their interior sight, interior senses. Yung intellectual faculty ng mga bata, yung imagination, imaginative vision, and intellectual vision sa mga bata. So, dito may kaibahan yung perception ng mga bata. Merong discrepancies in perception sa mga bata. The three children did not perceive the apparition the same way.
Hindi po sila magkatulad sa kanilang perception, sa kanilang interior perception. Si Lucia saw, heard, nakita niya yung mahal na Birhen, narinig niya. Pangatlo, ang mahal na Birhen ay nagsasalita. Si Saint Jacinta naman, nakita niya, narinig niya, pero hindi nagsasalita ang mahal na Birhen. Si Francisco naman, nakita lang niya ang mahal na Birhen, pero hindi niya marinig ang mga salita niya. No. If the apparition had been a standard physical object, ito po yung kung physical sight yung nakita nila, so in the external environment, all three would have seen and heard it identically. Dahil hindi po identical yung nakita nila, so ito yung conclusion ng simbahan. So this is imaginative vision, not physical sight. No. So the vision such as, ito po is symbolic and pack image 3. So, symbolic po yung mga vision nila, hindi po literal. Okay? So, ang ganda po. Salamat, Father Winston, ha. Dinoconsult ko talaga ito para ma-enlighten din ako, ma-enlighten po tayo. So, the inclusion of intellectual elements, while the overarching structure was imaginative, the experience was accompanied by intellectual vision, visio intellectualis. An intellectual vision is a sudden, direct infusion of spiritual truth and knowledge into the mind. So, itong intellectual vision, sa imaginative vision, dun ini-infuse po yung spiritual truth, knowledge into the mind, independent of words or visual images. Independent po kahit hindi magsasalita. No? Tinatransmit ng Diyos sa kanilang higher faculty, sa kanilang imagination, sa kanilang intellectual capacity, yung divine truth. Describe a moment when Our Lady opened her eyes. So merong mga mystical theology. A specific experience is recognized as an intellectual vision given the children a profound, wordless, and image-free understanding of God's immense presence and grace. So the Fatima apparition were not a physical vision in external sense. They were the purely intellectual. They were imaginative vision because the spiritual world took a visual and auditory forms within the children's souls. So ginagamit nila yung intellectual faculty ng mga bata sa pamagitan ng kanilang interior senses, mga kapatid. At doon binigay yung divine truth, spiritual truth, supplemented by moments of intellectual insight that directly deepen their understanding of God. It seems, and this is only my opinion, that you have the opposite type of vision where elemental manifests. But instead of fear, you have excitement. So the elemental appearing as an angel with a horse is passable, however. Ito po yung elemental, spirit, mga kapatid. Posible. Ano ba itong elemental spirits? Itong mga elemental spirits, mga kapatid, earth spirits, water spirits, fire spirits, mga elemental. A real category of spiritual beings to be contacted or revered. So, in Catholic theology, recognizes only 3 fundamental categories of rational beings. Mga spiritual rational beings, God, angels, good spirits, demons, the fallen angels. Everything else in creation is either material or belong to folklore and cultural traditions. Galatians chapter 4 verse 3, we were enslaved to the elemental principles of the world. So, Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceit
according to human tradition, according to elemental principles of the world. Elementals. Taught that many pagan gods and nature spirits were actually demons deceiving humanity, sabi ni St. Augustine. He argues that being worshipped as local spirits, woodland deities and household gods were not divine beings, but fallen angels leading people away from the true God. So, masaya naman sila, Father, nagkakita. So ito po yung sabi ni Father Kabading. So, pwede naman yung elemental spirits mag-appear as angel of light. Sabi niya dito, there is a particular demon described in Grimoires. Ano itong Grimoire? Grimoire? Itong Grimoire, mga kapatid, is a book of magic and a book of spells. No? Itself as an angel riding a horse. Ang pangalan ng demonyong ito si Andras. Sa Grimoire na aklat, itong aklat na ito is tinatawag Book of Spells, o Book of Witchcraft, Book of Magic. May tinatawag sila ng demonyo na tinatawag na Andras. Bearing what seems to be a cross, meron din siyang cross, is actually a visual trick mentioned in a historical grimoires. Ano itong grimoires? Ito po yung Book of Spell, Book of Witchcraft. Andras is a demon of discord. Ito po. Sino po? Di ba bago pang merong nagpaputok dun at may namatay, di ba? Sa Tacloban. No? Itong Book of Spells and Book of Magic, ano po yung pinopromote nila dito? Ito po, delikado po itong mga symbolism na ito. Di ba, bago lang tayo kita ng mga bata na nakapatay nga eh. No, grabe yun. So ito palang si Andres, ang pangalan ng demonyo, sumasakay din siya sa white horse. No? Andres is a demon. Andras is a demon of discord. So, yung demonyo is a demon of discord, cruelty, and violence. He uses his angelic form to trick Magi into letting their guard down. So, para yung kaaway niya ay relax na. No? Mga anghel ito. The glowing and prominent hilts of his razored mimics in a shape of a crucifix. Yan po intentionally marking holy symbols to confuse and trap the summoner before inciting them to blind rage or violence. No? So, sa book of spells and the book of witchcraft, nandun pala ang tinatawag na Andras. Yan po yung demonyo, sumasakay ng puting kabayo, no? At hindi lang puting kabayo, nagdadala pa siya ng cross to deceive us. Pero he is the demon of cruelty, violence, at makonect natin ngayon sa nangyayari sa bansa natin. Diba? Sa Leyte, may 2 bata, binaril yung 3, namatay, at meron pang 5 ba yun? na injured, no? So, anong mensahe? Nag-reflect po ako. Mga bata na nakinig, huwag kayong matakot. No? Continue to devote yourself to Mama Mary. So, dapat meron tayong banal na rosaryo, ha? Mga bata, mga magulang, padalhin nyo ng banal na rosaryo yung mga anak ninyo, and then say the Angelus. No? Angel of, especially call your guardian angel, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen? So, yan ang gagawin natin, mga kapatid. At patuloy lang tayo na magdasal at
Hindi dapat mawala ng pag-asa po. At mga bata call your guardian angel, your patron saint, at yung mas maganda na patron saint natin, yung araw na naisilang tayo. Okay? Yung araw na naisilang tayo, yun po. Ang sa akin is si Saint Rose of Lima po. Okay? So yan lang po muna dahil meron pa tayong schedule ngayon sa office natin. At sana po, pasuotin nyo ng scapular. No? Magpili lang kayo. Huwag kayong magsuot ng maraming mga sacramentals. Pwede scapular lang. Sunod na araw, palit-palit. Hindi lahat isuot mo. No? So, pwede cross. Sa sunod na araw, scapular naman. Sunod na araw, middle naman. So, hindi isuot mo yan lahat. Parang hindi maganda tingnan. At rosaryon, isuot mo na din. Pili ka lang ng isa. Yan po ay sacramentals ng simbahan po. At yan po yung i-educate natin yung mga bata to pray more. No? So, hindi po yun, personally, hindi po yun mga anghel. No? Elemental beings po yun. Personal po na opinion ko po yan. And then, yan din ang personal opinion ni Father Winston Cabading. Dahil kung divine yun, may reverential awe. May act of reverence po. Naluluhod po tayo katulad ng mga approved apparition ng ating simbahan. So, yan lang po muna At meron palang demonyo, ang pangalan ng demonyo ito, si Andras. Nandun po yan sa Book of Spells, Book of Witchcraft, sa Groom War ng mga friends. No? So yan lang po muna mga kapatid Fighting Maria, that acts of thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless.